Ang pagpapatuloy. Makikita nga natin dito ang isang mapa ng Underground Railroad na ang pangalan na Chungmuro Station ay nagliliwanag. Nagpapatuloy din naman sa paglalakad itong mga paa na ito na makikitang nasisinagan na ng liwanag dulot ng lugar na kinaroroonan nito. At dito naman nga ay pinakita na ang grupo ng ating bida na patuloy sa pagmamasid-masid sa paligid at bagong lugar na kanilang napuntahan. Sa patuloy nilang paglalakad ay nag-anunsyo na ang system na sinasabing nakapasok na daw sila sa Chungmuro Station. Si Sangha naman dito ay makikitang may isang bagay na napansin na hindi naman sinabi kung ano. Kasunod noon ang sabay na anunsyo ng paglabas ng dalawang channel na kasalukuyang naka-live sa lugar. Agad naman iyon napansin ni Kim Duk-jo at habang pinagmamasdan iyon ay nasasabi nito sa kanyang isip na dumami nga daw ang DKB channel, dahil sa naglabasan na sobrang daming senaryo at paglawak ng sakop nito. Nasabi pa nga niya doon ay siguro daw iyon ay magiging mahirap para kay Biyong. Sa tuluyang pagpasok ng ating mga bida sa Chungmuro ay nag-anunsyo ang system na sinasabing ang ikatlong senaryo daw ay kasalukuyang pinoproseso. Sa pangyayari ding iyon ay sumalubong sa kanila ang lalaking ito na parang lasing pa sa kabila ng mga di maipaliwanag na nangyayari. At yun na nga ang nilingan pala ng lasing na lalaki ay si Jie at ang buong tropa ng ating bida na kaka-rating pa lang sa lugar. Sinabi ng lasing na lalaki habang bahagyang tinaas ang mga kamay ay nagdala nga daw ito ng mga bago na tinawag pa nga niyang Little Samurai. Sumang-ayon naman doon ang dalagang si Jie at nagpatuloy. Naalarma naman si Kim Duk-jo sa sinabi ng lalaking lasing na pagtawag kay Jie ng samurai dahil kung malalaman lang daw nito ang Subordinate Constellation ng dalaga ay tiyak na magsisisi ito. Nang makalapit si Jie Lee sa lalaki ay kinimprote niya ito at sinabing lasing na naman daw ito. Tumawa naman doon ang lalaking lasing ero at sinabing ano ba naman daw kasi ang gagawin pa niya sa mundong sirana. Pagkasabi ng ganon ng lalaking lasing ero ay lumapit din ang kainuman nito na nakaasul na damit na sinisinek pa, at sinabi habang nakatingin sa ating bida at grupo nito na kung galing daw sila ng Dongguk University ay talagang namamangha siya. Dahil kung ganon daw ay kumita sila ng coin sa kanilang nadaanan na parang alam ng lahat ang tungkol sa Spectre doon. Habang nakatingin pa nga sa grupo ng ating bida ay napansin ng isang lasing ang magandang si Sangha at nagtanong kung ano daw ang pangalan nito. Sinabi pa nito na meron daw siyang alam na murang room at kung gusto ba daw niya iyon. Nagtaka naman ang babaeng walang kaalam-alam na gusto siyang ikama ng lalaki na sinabi na lamang sa mga lalaki na hindi niya daw alam ang sinasabi nito. Sa nasabing iyon ni Sangha ay napatawa na naman ang lalaki habang sinasabi na wala daw silang alam kung paano tumatakbo ang buhay doon. Sa pangbabastos na iyon ng lalaki ay agad na hamarang ang dalagang si Jie at sinabi sa lalaki itigil nito ang pagiging peste sa mga baguhan at umakyat na lamang daw ang mga ito. Sumagot naman ang matabang lalaki na puno ng tiwala sa sarili na matututo din daw ang grupo ng ating bida balang araw at ginagawa lang naman daw niya ayan dahil ganun nga daw ang buhay doon. Pagkasabi ng ganon ng lalaki ay bigla na lamang iting napadilat dahil sa espadang dumampi sa kanyang matabang mukha. Gulat na gulat sa takot ang lalaki dahil pinagbantaan pa ni Jie Lee habang nanlilisik ang mga mata nito na kung pinapahalagahan pa daw nito ang kanyang buhay ay sumunod na ito sa kanyang sinasabi. Sa nangyaring iyon ay makikitang kumar-ipas na nang takbo ang dalawang lasing ero habang sinasabi na wala daw galang itong babae. Habang binabalik naman dito ng babae ang kanyang espada sa kaluban nito, ay sinabi nito sa ating bida na nagawa na daw niya ang part niya kaya simula nga daw doon ay sila na ang bahala sa kanilang mga sarili. Dagdag pa nito na ayaw daw niya na alagaan pa niya ang ating mga bida na parang mga bata. Natigilan na lang doon si Kim Duk-jo at nasabi na lamang sa isip na kung may mangyayari ba daw na masama sa babae kung aayusin niya ang kanyang pananalita. Kasunod noon ay tuluyan na nagpaalam ang babae at nagtuloy sa paglalakad paalis. Sa mukha naman dito ni Sangha at Kim Duk-jo ay parang sinasabi na kung mabait ba daw talaga ang babae. Paglarga ng babae paalis ay naging seryoso ang mukha ng ating bida at sinabi sa babae kung tama ba daw siya na naandon si Jung Yok-yu. Nagtaka naman doon si Yeon Song Lee na parang obsessed itong si Kim Duk-jo sa lalaking yun habang makikitang nagulat at tumigil sa paglalakad ang babaeng si Jie. Kasunod noon ay galit at dali-dali itong lumingon sa ating bida na parang nakaramdam ng panganib sa narinig na iyon. Paglingon niya ay natigilan na naman ito nang makita niya na seryoso ang mukha ng ating bida na parang alam talaga niya ang kanyang sinabi.
Itinaas na nga din niya ang espada nito ng bahagya na parang kaunting pagkakamali ng ating bida ay talagang magkakagulo sa lugar na iyon. Nang mapagtanto niyang talagang seryoso ang ating bida ngunit walang bahid na masamang balak, ay nagtanong na ito habang takang-taka pa na kung sino daw ba talaga ang ating bida dahil sa pagkapaslang nito sa Spectre at pagkakakilala kay Junhyokyu. Sa isip ng ating bida habang pinagmamasdan ng alistang si Jiye ay parang si Junghyuk daw ay nilagyan na ng numero itong babae. Yun nga daw ay naiintindihan niya dahil ang constellation nga daw na may level ng The God of Naval Warfare ay mahirap mahanap. Dagdag pa niya na kung siya din daw sa kalagayan ni Junhyokyu ay gagawin din niya ang ginawa ng lalaki sa oras pa lamang na mapunta siya doon. At ayun na nga sinabi ni Kim Duk-ja kay Jiye na siya daw ay angkay sa isang kompanyon ni Junhyuk na muling nagbalik ng buhay. Habang makikita naman dito si Yeon Song Lee na parang ito naman ngayon ang hindi naniwala sa sinasabi ng lalaki sa itsura ng mukha nito. Habang nakahanda parent si Jiye para bunutin anumang oras ang espada nito ay sinabi nitong hindi daw siya naninila doon na kompanyon siya ni Junhyukyu. Sa pagpapatunay naman ni Kim Duk-ja ay sinabi nito sa babae na kapag sinabi daw nitong babae ang sinabi niya kay Junhyuk ay makikilala siya nito. Tanong pa ni Kim Duk-ja kung nasaan daw si Junhyuk. Sumagot naman ang babae na sinabing sa ngayon daw ay ang master niya ay wala doon. Sa sinabing iyon ng babae ay napaisip ang ating bida na nasabing tinawag daw ni Jiye na master si Junhyuk. Ninas pa nga ito dahil sa kung ano daw ang ginawa ni Junhyukyu sa kawawang bata. Dagdag pa nito na ayaw daw niya na mawala na lang sa kanya ng ganoon ang God of Naval Warfare. Dito naman nga ay parang napaniwala na itong babae sa itsura ng mukha nito na nagugulat sa mga biglaang pangyayari at nasabing hindi daw iyon maganda kaya dapat ay maiulat niya iyon sa kanyang master. Pagkasabi niyang ganon ay nagpabaon muna ito ng malagkit na titig kay Duk-ja at sa grupo nito at tinawag ang isang lalaki na kinagulat naman ng lalaki. Sinabi ni Jiye na nagtuloy na sa paglalakad na bantayan daw ng lalaking naka-jacket na ito si Kim Duk-ja at mga kasama nito para sa kanya dahil aalis daw muna siya para puntahan ang kanyang master. Dali-dali din namang tinanong ng lalaki kung sino daw itong mga pinapabantayan niya. Sumagot si Jiye na hindi daw niya alam ngunit sinasabi nila na sila nga daw ay kaibigan ng kanyang master. Sa narinig ay napabikos ang lalaking naka-jacket sa pagtataka na parang may magiging papel sina Kim Duk-ja sa lugar na iyon. Paglingon niya kina Kim Duk-ja ay makikitang galit ito na parang bata na nabigyan ng jubilee at nagtanong din kung kaibigan ba daw sila ng pinangalanan niyang Mr. Junhyukyu. Nag-star na nga din ito habang pinagmamasdan ng buong grupo ng ating bida na parang nakakita ng artista. Habang galit ang lalaking naka-jacket habang nakatingin sa ating bida ay sumagot si Kim Duk-ja na sinabing oo at matalik kaming magkaibigan, na makikita naman sa mukha ni Sanga at Yeon Song na natatakot sa pinagsasasabi niya. Pagkasabi ng ganon ni Kim Duk-ja ay sa tingin tuloy ng batang naka-jacket ay nag-star na talaga ito na parang artista. Ilang sandali pa ay nagpatuloy na sila sa paglalakad at habang naglalakad sila ay hindi napigilan ng bata na magkwento sa ating bida kung paano si Junhyukyu ay naging leader nila doon. Nang makarating na sila sa isang part ng gusali ay ibinaba na ni Yeon Song si Hwewon sa isang sulok at isinandal doon habang wala pa ring malay na binabantayan naman ni Sanga. Sa dami ng kwento ng lalaking naka-jacket ay makikitang parang hindi naman doon interesado ang ating bida kaya napahikab na ito. Napansin naman iyon ng lalaking naka-jacket kaya naglakas loob ito na tanungin si Kim Duk-ja kung nakikinig ba daw ito. Habang makikitang boryong na nga ito habang nakaupo na ay sinagot nito ang lalaking naka-jacket na sa tinjin daw niya ay oo. At sinamarize ang kwento ng lalaki na dumating daw doon si Junhyukyu 3 araw na ang nakakalipas at niligtas niya siya at si Jiye sa mga halimaw. Sinabi iyon ng ating bida para patunayan na nakikinig siya sa mga kwento ng lalaking naka-jacket. Sa isip ng ating bida na ang lalaking naka-jacket daw ay taga-hanga ni Junhyukyu kagaya ni Jiye. Dagdag pa niya na hindi daw talaga siya interesado sa kwento tungkol sa psychopath o baliw na si Junhyukyu. Sa pag-summarize ni Kim Duk-ja sa sinabi ng lalaking naka-jacket ay sinabi nito na sa sinabi daw ng ating bida ay mas madali nga daw maintindihan iyon kesa sa pagsabi niya ng napakarami. Sa isip naman ng ating bida na ang lalaking ito daw ay hindi alam na ang baliw na si Junhyukyu ay niligtas siya hindi dahil siya ay mabait na lalaki. Niligtas daw siya ni Junhyukyu dahil maswerte ito na kasama niya si Jiye sa mga oras na iyon.
Sa nangyaring iyon ay doon na din pagsamantalang naputol ang usapan nila ng lalaking naka-jacket. Kaya itong si Yeon Song Lee ay talagang may pusong militar na kahit saang lugar mapunta ay inaalam agad nito kung paano mabuhay doon. Tinanong niya ang lalaking naka-jacket kung paano daw nakakakain ang mga tao doon, habang makikita na may hawak itong listahan na tinitingnan naman ni Hilyong. Agad naman iyon sinagot ng nagbabantay sa kanilang lalaki na nakakahiyaman daw pero ang ibang tao daw doon ay umaasa kay Jie. Naghaanting daw si Jie ng mga halimaw at nakikiusap kay Jung Yokyu para ito ay lutuin. Pagkasabi noon ng lalaking naka-jacket ay dali-dali naman iyon sinulat ni Yeon Song Lee habang nakatingin naman itong si Hilyong sa ginagawa nito. Nakikita naman iyon ni Kim Duk-jal at parang nahihiya na sinasabi sa sarili na hindi daw talaga niya iyon kailangan pang gawin na isulat. Kasunod noon ay ang pinagtakhan dito na sagot ng lalaking naka-jacket sa sunod na tanong ni Yeon Song kung saan naman daw nila kinukuha ang inumin nila doon. Sumagot ang lalaking naka-jacket na nakikipagpalit daw sila sa Landlord Coalition doon gamit ang pagkain at coins. Sa narinig pang iyon ng ating bida ay nasabi nito na ngayon nga daw ay nagiging kapana-panabik na ang nangyayari. Mga ilang saglit pa ay makikita ang tatlong lalaki na ito na masaya. Nakita pala nito ang lalaking naka-jacket na umakyat kasama ang ating mga bida. Nang maka-rating sila sa taas ay nadatdan nila ang tatlong lasingerong lalaking ito na tinatanong naman sa lalaking naka-jacket kung nagpunta ba daw sila doon para maghanap ng room. Ang lalaking naka-jacket naman ay parang naghihina habang sinasabing nagpunta daw sila doon para pumunta pa sa taas at gumamit ng bathroom. Pinatuloy naman iyon ng lalaking lasengero at nagpaalaala na mag-ingat daw sila doon. Habang paakyat na nga ulit sila ay makikitang kamakawe pa itong lalaki na parang hindi magandang pangitain. Sa isip ng ating bida na ang Chungmuro Landlord Coalition nga daw ay alam na alam niya dahil sa pagbabasa ng TWSA. Ito daw ang leader ng lahat ng nasa Chungmuro na isa din sa 10 napaka-sesemang evil. Sa paglalakad nila papuntang taas ay nagmamasid-masid din ang buong tropa sa buong paligid. Sinabi ni Sangga dito na lagi daw nilang sinasabi ang salitang room, ano ba daw ang ibig nilang sabihin doon habang nag-aalala sa nakikita sa paligid. Sumagot naman ang lalaking naka-jacket na ang landlord nga daw at ang rooms ay sabay turo niya sa isang lugar na kulay green na may nakasulat na green zone. Nakita naman iyon ni Sangga habang napansin din at nagtanong kung bakit ang dalawang lalaking kanyang nakikita ay nag-aaway. Sinabi ng lalaki na sabi daw sa senaryo na yun daw ay ang green zone ngunit ang tawag nila doon ay rooms. Habang nagpapaliwanag ang lalaking ito ay parang natatakot sa kung ano at sinagot si Sangga na malalaman din daw niya ang tungkol doon malapit na. Sa loob naman ng isang green zone na ito ay makikita natin ang tatlong tao na nagtatalikuran habang may hawak na kanya-kanyang sandata, na parang sa oras na may pumasok sa green zone na kanilang kinaroroonan ay talagang sasamain sa kanila. Nagtanong ulit itong si Sangga sa lalaking naka-jacket kung ang Landlord Coalition daw ba ang may kontrol sa lahat ng lugar doon mula ikatlo hanggang sa basement level. Sumagot naman ang tinanong na meron naman daw ibang grupo doon pero ang Landlord Coalition nga daw talaga ang may pinakang kontrol doon. Naalarma naman ang lalaking naka-jacket sa tanong ng ating bida na kung may ginawa ba daw yung si Jung Yokyu tungkol doon. Dahil ang pagkakaalam daw niya ay niligtas siya noon. Sinabi naman ng lalaking naka-jacket na sinabi lang daw sa kanila ni Jung Yok na alagaan ang mga sarili nila. Pagkasabing iyon ng lalaki ay nalungkot ito na nasabi iyon sa kanila ng kanilang idulo. Seryoso namang sinasabi sa isip ng ating bida habang pinagmamasdan ang malungkot na lalaki na. Siguro daw ay sinabi ni Jung Yokyu sa mga kasamahan ng lalaking nasa harapan niya na huwag siya sundan. Nakakasigurado daw siya na ang lalaking nakikita niya at mga kasama nito ay masyadong nagtiwala kay Jung Yokyu dahil sa nakakamanghang lakas nito. Dagdag pa ni Kim Duk-jal na si Jung Yokyu daw ay nagsasolo gamit ang dati niyang ginawa. Ang kasalukuyan daw niyang ikatlong round ay kakaiba ng konti. At seryosong sinabi na kailangan nga daw niyang malaman ang pinaggagagawa ni Jung Yokyu sa mga oras na iyon. Sa patuloy nilang paglalakad at paghahanap ng bathroom ay nadatnan nila ang napakaraming tao sa kanilang daraanan. Nang makita iyon ni Sangga ay agad itong nagtanong kung bakit daw nagtipon ang mga tao doon. Sumagot naman ang lalaking naka-jacket na ang bathroom daw ay nasa unahan lamang ng mga tao na kanyang nakikita. At ayun na nga maririnig ang sigaw ng isang lalaki habang nagmamakaawa sa nagngangalang Pildo.
Papasukin daw siya nito dahil pangako niya na hinding-hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Pakiusap pa ng nagmamakaawang lalaki na kahit isang gabi lang daw ay hayaan siya na manatili sa lalaking nagngangalang Pildo, dahil dadalan daw siya nito ng coin sa kahit anuman daw ang maging kapalit. Nagsalita naman ang lalaking mataba na ito na nakaasul na umatras daw ang lahat ng tao doon. Pinakita naman ulit ang ating mga bida na lumapit na sa pulutong ng mga tao at sinabing may pakiramdam daw siya na ang 10 evil ay naandun din. Pero mahirap nga daw yun masabi kung sino dahil halos magkakapareho daw ito ng itsura at laki. Habang makikitang kumunat ang noo nito at makikita din naman itong si Hilyong na nagmamadali para makagamit na agad ng bathroom. At ayun na nga at sumuksik na ang batang si Hilyong sa maraming tao bago pa napansin ng mga kasama nito. Nagmamadali pala itong makita ang bathroom at magamit ito para sa personal niyang gagawin. Ngunit sa liit nito ay nabundle ito at sumalampak sa sahig. Makikita na nga ditong napahawak na ang bata sa sahig na nasasakop ng green zone na pinagtakhan ng karamihan na nakakita doon. Ilang sandali pa ay makikitang ang green na nahahawakan ni Hilyong ay unti-unting nagiging pula, kasabay ng pag-anunsyo ng system na ang incarnation daw na si Hilyong Lee ay nakapasok sa pribadong lugar. Takang-taka naman doon si Hilyong na naguguluhan sa mga nangyayaring hindi niya inaasahan. Kasunod noon ang paglapit ng dalawang guerrilla na ito na may hawak na tig-isang baseball bat. Ang mga tao naman na nakakita ay natatakot sa nagawa ng batang si Hilyong na sinasabi pang magmadali daw sila sa pag-atras. Sinasabi naman ng lalaking ito sa harapan ni Hilyong habang nakangiti na parang nawawala daw itong bata at tinanong kung alam ba daw nito kung nasaan siya sa mga oras na iyon. Sumagot si Hilyong at nagtanong din kung ang tinahak ba daw niya ay ang daan papuntang bathroom. Sumang-ayon naman doon ang lalaki habang nakangiti parent sa bata habang makikita na ang mga tao na agad na nagtakbuhan na sa lugar. Dito naman ay dali-daling tumatakbo sina Dukja para sa batang si Hilyong habang naririnig ang pagtanong ng lalaking guerrilla kay Hilyong kung nasaan daw ang mga magulang nito. Sa pagpapanggap pa na mabait ng gurilyang lalaki ay hinipol din ito ang ulo ng bata habang tinatanong ito kung hindi ba daw nasabi ng mga magulang niya ang tungkol sa trespass. Ilang sandali pa ay mula sa pulang zone na ito ay biglang naglitawan ng dalawang machine gun sa di malamang dahilan. Kasabay noon ang pagsasalita ng isang lalaki na sinasabi sa walang kaalam-alam na si Hilyong, na parang wala daw nga itong alam sa mga oras na iyon kaya kailangan niya siya nitong turuan ng makabuluhang aral sa buhay. At bigla na lamang ang nasa kaliwang bahagi na machine gun na ito ay pumihit sa kinaroroonan ng batang si Hilyong. Kasabay ang isang machine gun na nasa kanang bahagi ng bata na tumutok at pumihit din sa kanyang kinaroroonan. Sa nangyaring iyon ay doon na nag-alala si Hilyong na siya ay nasa masamang kalagayan na makikita naman sa mukha nito. Nag-anunsyo na din ang system na sinasabing ang stigma daw na militarized zone na may antas na 3, ng karakter na si Pildugang ay na-activate na. Makikita na din nga nating dito na nakarating na sa lugar ang ating mga bida habang nakikita nila na binubuli ang kaawa-awang batang si Hilyong ng 3 mga guerrilla na ito. Pagka-activate ng stigma na iyon ay agad ulit nag-anunsyo ang system na sa zone daw na iyon ay humihingi si Pildugang ng kabayaran na 500 coins sa pag-trespassing. Ang lahat nga daw ng tore sa lugar ay magpapaputok kapag ang hinihinging kabayaran ay hindi nagawa. Kasunod noon ay ang nakakatakot na boses ng lalaki habang inatang na ang kamay nito sa bata, at sinabing ibigay na daw nitong bata agad sa kanya ang coins na parang pulubi na nanghaharas ng bata. Pagkatapos noon ay doon ko na din po muna pagsamantalang pinuputol ang series na ito. Ang nakikita naman ninyo ay ang kasunod nating episode kaya sana ay inyong abangan. Maraming salamat, shoutout na din sa mga malulupit kong taga-subaybay na ito. Walang humpay po ang pasasalamat ko sa inyo at mabuhay po kayong lahat.